I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga babayan. But anyway, meron tayong breaking news. Ayan, sabi po ng Abante News Online, speaking of Bato de la Rosa, di ba isinilbi ng CIDG ang supina laban sa kanya doon mismo sa kanyang bahay sa Davao. Ngunit sabi po ng Abante News Online, ayan mga kababayan, shout out sa mga Marcos loyalist supporters Filipino and OFW. Breaking news, Senador Bato de la Rosa nasa Senado ngayong Lunes, Mayo 11 ay Senador Alan Peter Cayetano para sigurado or kompleto detalyado. Ayun nga, nasa kasenado, nagwawala si Senator Bato, mga kababayan. Today is May 11, 2026. Ang tapang. Nako. O, ito, panoorin nyo. Senora is watching. Tingnan ba ito, no? Kabulan pa kaya? Kaya, ito ako tumatakbo sa doon eh. Naawa siya. Ano kayo? Ano ba all sa ulihin? Wala pag natin. Ay, kresyo para sa iyo. The session resumed. May I herewith move and nominate Senator Jinggoy Estrada as the temporary presiding officer. Wala. Subo. Hindi na sa ibang lugar ako. Katabi ko siya. Kakapap ko siya. Ano na yung katabi? Can you also nominate for the temporary acting majority? There's motion by Senator Alan Peter Cayetano that the Senator Villanueva be acting. Wala ko, sinirap sa pao. There rejection. Hindi nga, motion. Mr. President, there was a nomination Kunin natin. by Senator Ivy Marcos to elect Senator Alan Peter Cayetano to be our Senate President. And I don't think, Mr. Pero President, dinominate niya. there's no objection, Mr. President. So I move that we close. We do not object because we do not have numbers. But we would like to express our serious 13-10-1 Noted, Senator Pamela. and 13. There is a motion by Senator Villanueva to close the period of nomination. Is there any objection? There being none, 10-13-1. Basta yung dipirdabikan. Sabi ni may we ask, Mr. President, the new elected Senate President, David School, President? And
Di ba guys? Ano? Pwede totoo yung video natin. Sabi sa inyo eh. Hindi na siya nakapalit sa akin. Gumagalaw talaga yung kaalyado ni Sara Duterte, no? You see? Ha. Yeah, let's see guys. Ang magiging Senate President na si Senator Peter Cayetano. Sa Senator Marcos, ang si Senator Allen. Ninominate pa ka ninominate ni Senator Marcos, Senator Allen. Bakit na ngayon si Cayetano? Ang podium para maging Senate President. Assalamualaikum. Senator, sa may gilid kami ni Senator Bato de la Rosa na ito pa yung sa galit eh. Sen. Sir. Senator de la Rosa and si Senate President Soto ako sa ilang gilid. Senate President Senator. Sir. Yan. Tayo. Nasa kabilang side kasi si Soto. Oh, yun siguro. Talagang hindi papasukin sa sesyon. Kung ako'y absent, hinahanap ako ninyo. Sumusweldo. Hindi nagpapakita. Ngayon, papakita ko dito. Oh, kinara ko ng mga NBA. Niresling ako doon. Kasugat-sugat ako. Why are you here? Papasok! This is the Senate! Wala silang respeto sa institusyon ng Senado. Ganun ang NBA. Ha? Pag-usap kami. Yung gagawin namin. Ayan kasi senator ng Republic. Kung hindi ko papasok, ginahanap niyo ako. Di ba? Ngayon papasok ako, tatanungin niyo ako bakit ako pumapasok. Lahat yan, trabaho ng senador. This is the worst government. Hindi. Wag mo isali ang gobyerno. Kasalanan mo yun kasi hindi ka pumasok eh. Yun lang ang guys, kini-question ng kini-question ng mga media kung bakit ngayon ka lang pumasok sa araw na ito. Dahil kasi nga, 'di ba, mayroon tayong video diyan na may planong patalsikin si Senator Soto. So kailangan majority votes ay makuha nila talaga, 13 votes para mapalitan ang ating Senate President. Kaya siguro yan po ang dahilan kung bakit pumasok si Bato sa araw na ito para makapasok at makuha yung boto na 13 votes. Correct me if I'm wrong guys and this is my opinion and thoughts kung bakit nga pumasok si Bato dito. Ilang buwan po nawala si Bato, hindi siya pumapasok. Ngayon, nagtataka lang po tayo, bakit ngayon lang ngayong araw pumasok si Bato? Na alam niya siguro na planong pagpatalsik kay Senate President Tito Soto dahil nga gusto nila harangin itong impeachment trial laban kay Sara Duterte. Pero sabi nga ni Atty. Bueno, kahit sino man ang SP na umupo dyan, babayan, kailangan matuloy pa rin ang impeachment trial laban kay Sara Duterte kasi nga napakabigat yung ebidensya laban sa kanya. Pero ngayon, if ever man totoo ito, mapalitan si Senator Soto, titingnan natin kung talagang kaya nila harangan itong impeachment trial kung ang korte ang magsasalita. Dapat, mga kababayan, ituloy at ituloy. Nako, delikado ito. Sa totoo lang, ang taong bayan nagmamasid. So yan, nagwawala si Senator Bato, mga kababayan. Siyempre, 'di ba, mayroon siyang supina. Mayroon siyang supina eh. Sinupina siya sa doon sa bahay niya. So, I think malalaman natin na susunod ng mga oras or araw ano magiging resulta. So, yung mga kababayan, dito guys, ng mga nagko-komento. Kung narinig yun, sinabi ni Bato, ano bang klaseng gobyerno ito? Sabi ng ganun, huwag mo isali ang pamahalaan. Nagtatrabaho ang pamahalaan. Ang problema mo, bakit ka nga ilang buwan hindi ka pumasok? Kung kailan sa araw na ito, pumasok ka. 'Di ba? Para pasok sa boto. 'Di ba? Kasi nga patalsikin nga si Senator Soto eh. Ayan, sabi ng mga nagko-comment. Diyan magaling, DDS sa Triatrix, kaya nga naginig yan siya
Siya pa talaga ang galit. Kaya nga, galit pa siya talaga. Samantalang siya hindi pumapasok. Huli na si Calvo. Dapat guys, di ba? Kung mayroon man talagang warrant of arrest galing sa ICC, pagkakataon na to, hulihin nyo na yan. Grabe, sobrang deserve ng Pilipinas si Bato. Yan ang mga DDS, worst government daw. Kasama siya sa pag-build. Problema niya yun, guys. Siya lang gumagawa ng kinasasangkutan niya. Anong kasalanan ng gobyerno? Aber? Aba hindi acceptable yung sinasabi niya. Worst government. What the hell? Paano mo sasabi? Kumusta naman kay Digong kaya? Bakit kaya nakulong? Saan na ang si IDG? Kaya nga guys, no? So, wait lang tayo. Ano ang magiging hakbangin ng ating yung mga autoridad. Ang tapang tapos biglang pumasok sa Senado para iwas huli. Alam niyo naman mga kababayan, style ng nila bulok, pero ang akala nila sila pa rin ang hari or sila ang masusunod. Hindi pwede yan. Matapang naman pala. Sige, Remulla, ayan na yung hinahanap nyo. Kaya let's see guys. Para may kasama si Tatay Digong. Oo nga, para alagaan niya dun. Tapang-tapangan naman siya. Ayan, ba't ka naiyak? Ay binensya ka, sir. Kaya nga, sige, General Torre ang ipapadala dyan. Tingnan natin. Kahit hindi si General Torre or si DILG Secretary, okay na yan. May bagong gagayahin ka na naman. James Karaan. Ay, nako. Sa tagal ng panahon, ngayon lang pumasok si Bato. Dahil alam niya, papatalsigin si Soto para makapasok sa boto ng minority bloc ng Duterte. Di ba? Para matuluyan si Senator Soto. Pero titingnan natin guys. Ano ang pangyayari dito sa Senado na ito. Kung talagang totoong mapapatalsik ang ating SP Soto. Tingnan nyo, mga ugali nila. Nako guys, grabe ito. Hindi, kailangan matuloy yung impeachment. Ano man ang mangyari guys, huwag natin hayaan na makapasok uli or makaupo ang isang Duterte. Yan ang pakatandaan nyo. Di ba, sabi nga ng iba, nako mananalo yan si 2028 kasi nga, maraming strategiya, gumagalaw ang pera nila. Di gumawa tayo ng paraan guys, para hindi makapasok yan. So yun, ano po ang kapalagayan nyo kay Bato? Nagwawala. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye 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 and bagus. God bless Philippines. Bye everyone. There's more. Follow me and likes. Bye guys.